Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Malacanang naman ang nasa opensiba, mariin ang pagtanggi ng palasyo. Sa bintang ni VP Sara na ang Administrasyong Marcos walang inatupag kundi pamumulitika. Hindi na rin daw nakakagulat ang mga salitang binibitiwan ng bise. Ganyan naman daw talaga dumepensa si VP Sara. Magandang gabi, ako si Willard Cheng. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Melo BFM. Ako naman si Pinky Webb. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. Defense Team, formal nang hiniling sa ICC na ibasura ang kasong crimes against humanity laban kay FPRRD. Mga hakbang ng korte, wala raw legal na basehan. Malacanang, sinagot ang batikos ni VP Sara kaugnay ng investigasyon sa prime water ng mga bilyar. Isa raw itong obligasyon at hindi pamumulitika. PR firm itinangging binayaran ito ng Chinese Embassy para bumuo ng troll farm at keyboard warriors. Umano'y kontrata na ibinunyag ni Senador Francis Tolentino, completely unfamiliar daw sa kumpanya. Pagbebenta ng 20 peso per kilo na bigas, hihinto muna ng Agriculture Department. Bakit kaya? Major shake-up sa Trump 2.0, U.S. National Security Advisor pinalitan at inilipat ng ibang pwesto. At ano itong nausong global challenge na nire-revive ngayong tag-init? Formal nang hinamon ng defense team ni FPRRD ang jurisdiction ng ICC. Ang Malacanang naman, hands-off pa rin daw sa kaso ng dating Pangulo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Hindi na lang sa mga pahayag, kundi sa loob mismo ng hukuman, nilabanan ng kampo ni FPRRD ang ICC. Pinababasura na ng depensa ang kasong isinampa laban sa dating Pangulo dahil sa kawalan ng jurisdiction. Sa isang 38-page document, formal na nilang kinwestiyon ang kapangyarihan ng ICC na ituloy ang kaso at hiniling ang agarang pagpapalaya kay FPRRD. Giit ng defense team, wala nang saklaw ang ICC sa Pilipinas nang simula ng investigasyon sa kasong crimes against humanity. Kumalas ang Pilipinas sa ICC noong March 2019, pero ang opisyal na pagpapahintulot sa investigasyon ng ICC lumabas lang noong September 2021. Kaya naman, wala na raw legal basis para ituloy ang kaso. I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. Okay. And it's not for me to tell them how to find ultimately what they believe is the correct decision, the correct judgment. I hope they will accept my argument. Pero una nang nilinaw ng ICC na pwedeng ipagpatuloy ang mga kasong nasimulan habang miyembro pa nito ang isang bansa. Batayan sa Article 127, Section 2 ng Rome Statute na nagsasabing ang pagkalas sa ICC ay hindi makakaapekto sa mga usaping nakaraffle na sa korte bago mag-take effect ang withdrawal. Sa kaso ni Duterte, ang alleged crimes ay naganap mula 2011 hanggang 2019, panahong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC.
Binanggit din ng depensa ang mga kaso ng Burundi at Abdalrahman. Dito, inapprove muna ng ICC ang investigasyon nila bago kumalas sa korte ang mga bansa. Di raw ito pareho sa kaso ni Duterte na nag-withdraw muna ang Pinas bago nagkasa ng investigasyon. Sa ngayon, wala pang desisyon ng pre-trial chamber sa hinihinging pagbasura ng kaso. Kapag pinabura ng ICC judges ang depensa, posibleng maibasura na ang kaso sa early stage pa lang na ito. Pero kung hindi, uusad ito sa confirmation of charges, ang next step para sa formal na paglilitis kay FPRRD. Nananatili namang hands-off ang Malacanang sa kaso ng dating Pangulo. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Nang tanungin kung posible bang humina ang kaso dahil sa non-involvement ng palasyo, di pa rin daw ito manghihimasok dahil ilang beses na raw nabanggit na di makikipag-cooperate ang Pinas sa ICC. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Pinaiimbestigahan ng Davao Region Police Office ang balitang sasalakayin daw ng mga otoridad ang bahayang FPRRD sa Davao City. Isa raw sa mga titignan ay kung ang anak ng dating Pangulo na si Congressman Paulo Duterte ang nagpakalat ng impormasyon. Ayon kay Davao Police Chief Brigadier General Victor Leon Rosete, fake news lang ang umano'y ikinasang raid sa bahay ng dating Pangulo. Alam naman po natin ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay online ay maaaring maging liable sa ating batas at ito po ay isang serious offense sa ating Philippine law. Maaaring silang mag-violate ng Republic Act 10175 ang ating cybercrime law. Hindi politika, kundi obligasyon. Yan ang sagot ng Malacanang sa paratang ni Vice President Sara Duterte na pamumulitika lang ang utos ni PBBM na imbestigahan ang prime water. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Kumbinsido si VP Sara na politika ang nasa likod ng pagpapaimbestiga ni PBBM sa umano'y palpak na serbisyo ng prime water ng mga Villar. May kinalaman daw ang pag-endorso niya kay Las Piñas Representative Camille Villar sa pagkasenador. Lahat naman daw ng galaw ng Administrasyong Marcos ay dahil sa politika. Sagot ng Malacanang. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. Sabi ni Yusek Castro, marami ng reklamo sa prime water mula Bulacan, Cavite, Laguna hanggang Bohol at Pangasinan. Kung di po tayo nagkakamali, meron 73 joint venture agreements ang prime water sa mga water district, local water districts. So malaliman pong pag-iimbestiga ito. Tandaan po natin, marami na po na mga kababayan natin, ang customers po ng prime water, na siyang umiiyak. Hindi po ito bago. Kaya po nakakapagtaka kung bakit hindi ito nasolusyonan sa nakaraang administrasyon. Well, anyway, namayagpag naman po ang prime waters noong taong 2018 sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Dagdag ni Castro, sagutin na lang daw ni Bise ang issue sa umunoy paglustay niya sa kanyang confidential funds. We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Local Water Utilities Administration o LUA ang nag-iimbestiga ngayon sa prime water. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Suportado ng mga pambato ni PBBM ang investigasyon sa prime water kahit kasama pa rin sa alyansa slate si Camille Villar. At tulad ng Malacanang,
hindi sila naniniwala na politika lang ang utos ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Sandro Ochona. Kapansin-pansin na 10 miyembro lang ang tarpaulin na nakakabit sa harap ng Quezon Convention Center kung saan isasagawa ang campaign sortie ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Wala ang picture ni Deputy Speaker Camille Villar na kasapi sa senatorial slate ng administrasyon. Bagamat naihabol naman ito bago magsimula ang sortie, may mga ugong kasi kung kasali pa rin ba siya sa alyansa matapos ipag-utos mismo ni PBBM na imbestigahan ng Prime Water dahil sa mga reklamo ng mga consumer nito. Sa inilabas na pahayag ng campaign manager ng alyansa, sinabi ni Representative Toby Tiangco na naniniwala silang dapat maging transparent ang pagtugon sa hinaing ng mga publiko kagaya ng local utility na Prime Water. Ang pagkakaroon ng malinis at maaasahang pinagkukunan ng tubig ay dapat agad na masolusyonan. Nilinaw din ni Tiangco na bahagi pa rin si Villar ng alyansa kahit ang pamilya niya ay may-ari ng Prime Water. Tiwalaan nila sila sa track record ni Villar at tulad ng ibang kandidato ay sumusuporta sa transparency, accountability at kung ano ang makabubuti sa publiko. Para naman sa mga kasamahan ni Villar sa alyansa, binuweltahan nila si Vice President Sara Duterte na nagsabing politika ang nasa likod ng kautusan ng Pangulo. I think the government or the national government through the administration of President Bongo has reacted sufficiently. Whether ma-resolve immediately or it will take time, but at least yung national government has done something or is doing something para ma-address yung problema ng mga consumers. That is the bottom line. Walang politics involved pagka yung basic necessity na ng ating mga kababayan ang involved. Suportado rin nila ang naging desisyon ng Pangulo. May nagre-react po, may mga nagre-react na politically motivated ang investigation. Ang tanong ko lamang po doon, paano na lang po yung reklamo ng taga-Albay? Albay is Prime Water. Pampanga is Prime Water. Lucena, Tayabas, Prime Water. Bulacan, Prime Water. Hindi po natin papakinggan yun because kasama. Tama naman po yung Pangulo. He has to listen to the complaints of these people. Mas masama pong tignan, hindi mo ka-aksyonan kasi ka-alyansa. At nararapat lang anila na hanapan ito ng solusyon agad-agad. Any issue or controversy that concerns a basic need of the people should be addressed right away. Whether it involves a politician or not, or whoever is involved, as long as it's the basic need of the people, therefore, the government should address it right away. Git pa nila, hindi naman ang kasama nila sa alyansa ang iniimbestigahan. We are just being objective here. May problema na dapat sagutin at bigyan ng problema, at bigyan ng solusyon. Ito yung being objective to certain issues. It has nothing to do with politics. Sinalang lang itong problema ito. Walang may gustong may ganitong problema pero nandiyan eh. And government should really address this issue. Sa kabila naman ang pagsiguro na kasama pa rin siya sa alyansa, hindi dumalo sa campaign sortie si Villar. Para sa agenda, Sandro Ochona, Billionario News Channel. Sinuspindi ng Agriculture Department ang full implementation ng 20 peso per kilo rice project ni PBBM alinsunod na rin sa payo ng COMELEC. Nauna nang nagbabala ang poll body na baka magamit sa pangangampanya ang programa. Nangyari ang postponement isang araw matapos itong ilunsad sa Cebu sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel. Magpapatuloy daw ang proyekto pagkatapos ng halalan. Habang papalapit ang halalan, mas dumarami ang reklamo laban sa ilang mga kandidato. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. 2 disqualification petitions na ang hinaharap ni incumbent Laguna Governor Ramil Hernandez at ang asawa niyang si Congresswoman Ruth Hernandez. Ang mag-asawa planong magpalit ng posisyon sa darating na halalan. Sa petisyon na inihain ngayong araw ng 4 na private citizens, systemic vote buying daw ang ginagawa ni Hernandez sa pamamagitan ng blue health cards na ipinamimigay ng lokal na pamahalaan. Ang health cards na ito
Nakatatak ang tagline ng mga Hernandez na serbisyong tama at ang mismong pangalan ng nakaupong gobernador. Bukod pa riyan, mayroon din daw ginagawang operasyon ang kampo ng mag-asawa kung saan naghahakot sila ng mga tao mula sa Kabuyao, isasakay sa bus at dadalhin sa isang warehouse sa Calamba City at doon namimigay ng pera. Nagsimula ang kasong yan gawa sa health card na to. Gawa sa health card. Dito nagsimula ang systemic massive vote buying conspiracy to commit vote buying by means of this health card. Ibig sabihin, ginamit ang resources ng probinsya. Ginamit ang resources ng probinsya para gumawa ng systemic vote buying. Matatandaan noong April 30, isang petisyon ng isinampa ng isa pang private citizen na si Celito Baron. Ayon sa kanya, nagbigay umano ng t-shirts, pagkain at isang envelope na naglalaman ng 2,000 piso ang mag-asawa sa parehong warehouse sa Calamba. Dagdag pa raw dyan, may mga ibang insidente pa ng vote buying na naganap sa ibang mga bayan at lungsod tulad ng Kabuyao. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag nila Hernandez pero hindi pa sila tumutugon. Ayon sa isa pang gubernatorial candidate, Karma, ang isinampang DQ petisyon laban sa mag-asawa. Noong April 25 kasi, isang show cause order ang inisyo ng COMELEC Committee on Kontrabigay laban naman kay Congressman Dan Fernandez. Sa isang anonymous complaint na isinumite sa COMELEC, namimigay umano ng bigas at isang campaign material na may raffle entry QR code si Fernandez. Pero paliwanag niya, nangyari ang insidente March 19 pa o mahigit isang linggo bago nagsimula ang official local campaign period at election ban. Hinala ni Fernandez, ang mag-asawang Hernandez ang nasa likod ng anonymous complaint. Alam mo, nakita ko alam ko kung sinong lawyer nila na gumawa nito. At kita mo, nakaarma agad sila. Sila ngayon ang may disqualification doon sa mag-asawa na ating pong katunggali ay meron silang disqualification case ngayon sa COMELEC. Na kitang-kita na sila mismo sa video ang nagsasalita, yung pagbibigay nila ng pagkain, pagbibigay nila ng 2,000 at pagbibigay nila po ng health cards. Nanggaling daw kasi ang ani ay out of context na video sa FB pages na Laguna Resort News at Laguna News Update Today na puro raw paninira sa kanya at pamumuri sa kanyang kalaban. Buwelta niya sa page na ito, maganda na raw dahil ipatatawag sila sa isang Congress Tricom hearing pagkatapos ng halalan. Identified na po namin to, Joash. Identified na natin yung mga taong behind dito. At kilala na natin, lalo na yung Laguna News Update na taga Kalambayan at alam natin yung kanilang mga pagkatao. Ito yung mga nakakasira sa lipunan. Alam nyo, yung paggagawa ng mga page na ganito na para lamang siraan ang pagkatao ng mga bawat kandidato, ay talagang dapat ay matigil na. Kagabi, nag-post din ng isang statement si incumbent Vice Governor at tumatakbo rin sa pagkagobernador na si Karen Agapay. Sa post na ito, sinabi ni Agapay na fake news ang mga ipinapakalat na balita na isa siya sa mga nasa likod ng mga reklamo sa kanyang mga kalaban sa pagkagobernador. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, posible ngayong araw na mairaraffle sa COMELEC divisions ang naunang disqualification petition sa mag-asawang Hernandez. Pero pauna niya nang sinabi na malaki ang posibilidad na dumoble pa ang mga disqualification cases na ihahain sa komisyon lalo na't 10 araw na lang, eleksyon na. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Davao City Congressman Paulo Duterte nahaharap sa patong-patong na kasong kriminal. Kabilang dyan, attempted murder at human trafficking. Susunod yan sa agenda. At traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper na ang northbound lane. Moderate to heavy naman ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. At makakausap po natin ngayon COMELEC Chairman George Garcia. Chairman Garcia, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Pinky. Sa mga kababayan natin, magandang gabi rin po. Chairman, malapit na tayo sa final stretch ng election season. Gaano po kahanda ang COMELEC sa May 12 midterm polls? So far naman po, yung lahat ng mga ating pong timelines na sunod, ngayon pong araw na to, nagsimula po kami, Ma'am Pinky, sa tinatawag nating
final testing and sealing. Ito po itatagal mula Mayo 2 hanggang Mayo 7 na kung saan yung mga makina ay sinusubukan natin sa lahat ng presinto na gagamitin natin sa buong bansa. Sana po ma-observe ito, ma-watch ito ng ating po mga political parties, mga kandidato o yung pong kanilang mga representante para po makita nila na gumagana ng tama mga makina at the same time yung mga balota ay tinatanggap po ng mga makina na ang mga guro na maglilingkod sa araw ng eleksyon po ang nagde-demo po nito at nagkakonduct po ng final testing and sealing. And hindi ho ba, Chairman, please correct me if I'm wrong, ang inuuna niyo po yung mas malalayong mga lugar? Yung pong pagpapadala ng mga kagamitan, yes po, Ma'am Pinky, inuna po namin, lalong-lalo na po yung mga balota. Yung mga balota po natin, bukas ang amin pong i-deploy naman ang Region 1 at ang Region 3 na lamang at ang kasunod na po nito ay ang NCR. So dahan-dahan na po yan na naibibigay sa mga opisina ng mga treasurer sa iba't ibang parte ng ating bansa. Yung pong mga makina naman at mga iba pang election paraphernalia ay na-deliver na po natin sa opisina ng mga local COMELEC para later on kukuhanin na po ito ng mga guro para sa pagsisilbi nila sa Mayo 12. And so far, Chairman, how has it been? Medyo, siyempre po, very challenging, lalo-lalo na kapag nagde-deploy tayo ng ganito. Pero so far po, nasunod po kasi yung mismong timelines at saka dates natin. Kahit po yung pagkakabit namin ng mga Starlinks, yung mga transmission devices and solar panels para po masigurado na makapagtatransmit mula sa presinto doon sa mga lugar na walang signal papunta sa mga canvassing at iba pang entities para masigurado natin na mabilis ang pagkuha natin ng mga resulta magmula po sa bawat presinto. Bakit po sa tingin ninyo, malapit na po ang eleksyon, marami pa rin mga pasaway na mga kandidato? Chairman, kaliwat kanan kasi yung mga ini-issue na show cause orders. Sino ba ang latest na nasampulan, sir? Ako, siyempre po, asahan niyo po muna, Ma'am Pinky, na sa mga susunod na araw, lalo na yung mga 2-3 araw bago mag-eleksyon, lalo pang tataas ang bilang ng mga ma-issue natin ng show cause orders o yung mga mapafaila ng mga kasong disqualification. Yes po, meron po tayo na-issuehan na 2 kandidato. Kandidato for yung po sa anti-bastos muna na the anti-discrimination resolution ng COMELEC violation. Diyan po sa Bohol, kandidato for governor at pagkatapos isa na namang kandidato rin for governor dyan din po sa Eastern Samar. At siyempre po, doon po naman sa ating kontrabigay, yung pong violation ng tinatawag nating vote buying, yan po ay mga mahigit ng 300 ang ating po na iniimbestigahan. At the same time, mga 150 na po yung na-issue naman natin ng show cause orders. And ano ho ang siguro masasabi nating turnaround time bago po magkaroon ito ng resolution? Just for to give you an example, Chairman, meron po kaming report kanina hinggil nga doon sa mag-asawang Hernandez at dito po din kay Congressman Dan Hernandez, yung mag-asawang Hernandez po, yung sinasabi nga daw, ginamit umano itong mga health card at yung pagdala ng mga tao sa isang warehouse. At kay Congressman Dan Hernandez naman ay yung pamimigay umano ng bigas. Nakarating na po sa aming clerk of court yung pong mga petitions na yan na nagpapadisqualify sa bawat mga kandidato at kaagad po yung mararaffle pagkatapos po niyan ay magkakaroon ng issuance ng tinatawag na summons upang sila ay pasagutin. Ang katanungan ay, kasi po may 5 araw kasi para sumagot, Ma'am Pinky, and therefore kung yan ba ay aabot pa sa bago mag-eleksyon. Pero ito po naman ang maganda. Ang COMELEC po kasi ay may kapangyarihan na mag-suspend ng kahit na anong proklamasyon kapag kami napatunayan kami na mabigat yung mismong ebidensya laban sa mga kandidato. Meaning, para po hindi mawala ang jurisdiction ng COMELEC, pwede kami hindi magproklama sa mga mananalong kandidato at pwede nga po namin silang tanggalin pa yung mga may kasong disqualification kahit na sila ay nanalo at kahit sila ay naproklama pa. So ibig sabihin nun, for example, ito pong sa Laguna, kung nakikita nyo o meron ho kayong na siguro naiisip na baka mahirap mag-proclaim dito kahit na may nanalo na, sabihin po natin sa May 12, the COMELEC can motu proprio decide na wala munang ipapanalo na kandidato doon. Yes po. Yes po, nasa kapangyarihan po ng COMELEC yan. At siyempre, lalo-lalo na kapag local officials, ang jurisdiction ng COMELEC ay mariretain. Mawawalan lang po kasi kami ng jurisdiction kapag Ma'am Pinky national candidates, sapagkat ang national candidates pag naproklama, nakapag-oath at nakapag-assume sa June 30
sa tanghali, ang jurisdiction ay mapupunta na sa ibang tribunal. Pero pagka local candidates po, kahit na proklama, kahit pa nga nanunungkulan na, pwede pa rin po namin tanggalin. Yung mga kandidatong nanalo, kasi nga po ang jurisdiction ng COMELEC ay hindi nawawala. Yung pong 20 pesos per kilo na bigas, Chairman, sinuspindi na raw dahil nga sa election spending ban. So ano ho ang latest dito? Yes, Ma'am Pinky. Tayo po naman yung nagbigay ng pahintulot na makapamahagi at makapagbenta ng 20 pesos na bigas dahil maganda naman po yung programa. Kaya lamang po, siyempre po sinabi natin, pagdating ng Mayo 2 hanggang Mayo 12, ito po ay bawal na ipamahagi at ibenta sapagkat yan po ay may subsidy. And therefore, yan po ay in the form of ayuda. Ang ating po kasing umiiral na resolusyon at yan pong pinapanindigan ng COMELEC, wala pong pamamahagi ng ayuda kahit ano ang pangalan, in whatever form, mula po sa Mayo 2, ngayong araw na to, hanggang Mayo 12. Ang sabi natin, kung magbebenta naman ng murang bigas, pwede naman pong gawin after May 12 at hindi na kailangan pa ng exemption mula sa COMELEC. So malinaw po yan, bawal na po beginning May 2 until May 12 ang pagbenta nitong 20 peso na bigas. Meron po bang social services na automatically exempted sa election spending ban? Kapag po regular na pineperform ng isang LGU o ng ahensya yung mismong proyekto o programa, okay lang po yan. Hindi po yung covered noong 10-day period na ban. Pero pagka po in the nature ng ayuda, tulad po ng MAIF, TUPAD, AIX, AKAP, yan pong lahat ng yan ay prohibited sa 10 araw na sinasabi natin, maliban na lang kung ang ipamamahagi o ibibigay sa ating mga kababayan ay burial assistance o kung hindi naman po ay medical assistance. Yan, siyempre po yan ay pakikipagkapwa-tao naman sa parte ng COMELEC, pinapayagan po natin yan kahit pa nga sa 10 araw bago mag-eleksyon. Doon sa sinasabing Chinese meddling naman, sa halalan nito, halalan natin, meron ho ba talaga tayong dapat ikabahala o meron ho bang dapat gawing bagong strategy ang COMELEC hinggil dito? Sa punto po ng ating automated election, na aming pong pinag-aralan na yan at lumalabas, wala po na dapat ikatakot ang bawat machine po natin ay pwedeng gumana ng kahit hindi nakakabit sa kahit na ano. So ibig sabihin po ito'y parang independent sa bawat isa. Sa 94,000 na makina, meron po tayo. Siyempre po, ang nakikita po namin ginagawa sa amin, yung mind conditioning. Sinasabi magkakaroon ng dayaan sa eleksyon. Sinasabing dapat itong grupong ito ang mananalo. Pag hindi, dinaya ang eleksyon. And therefore po, yung mind conditioning na yan po yung makakaapekto sa pag-iisip at paniniwala ng mga kababayan natin. Pero aside from that naman po, Ma'am Pinky, wala naman po tayong namomonitor na ibang paraan nila para kami po ay ma-impluensyahan. Lalo na po yung resulta ng halalan ng ating pong mga makina, inuulit ko, ay stand-alone machines po yan. Meron ho kasing Chinese national, hindi ho ba, na nahuli na umano'y naniniktik sa COMELEC. Meron ho bang naging problema? Meron ho bang naging concern? Meron ho bang nakompromisong election data? Una po, wala tayong election data sa main office ng COMELEC. Hindi na lang po namin babanggitin kung nasaan yung mga election data. Pero wala po tayong election data sa main office ng komisyon. Number 2 po, pina-review muli natin, pinatest natin ang lahat ng sistema na meron tayo doon sa main office. Wala po tayong na-compromise. Kahit nga po yung ating election finder ay patuloy po ito na nagagamit ng mga kababayan po natin. And so, wag po mag-alala ang sambayanan. At sa kasalukuyan, kahit nga po yung pong aming precinct finder, Ma'am Pinky, nung nakarang eleksyon ng 2022, 35 million ang attempts para i-hack siya pero wala po naging successful. Sa kasalukuyan, mga 3 million na po ang attempts para i-hack ang ating precinct finder, wala naman po naging successful so far. And therefore, umasa po ang sambayanan, wala po sila magagawang paraan in the meantime, at this point, para po impluensyahan ang ating halalan. But siguro ang tanong, kayo ho ba ay napag-isip din kung bakit naroon siya supposedly sa headquarters, kumbaga, ng COMELEC? Mukha po yung facility o yung equipment na gamit nila is more sa text. So either kinukuha yung mga text messages o yung mga tawag ng mga nasa komisyon o yung kung sino man po yung mga pakay po nila doon. Pero hindi po hindi yung ibang datos. Bagay. Yung pong wala po sa datos kung hindi po sa texting po ang initial na investigasyon ng National Bureau of Investigation. Parang yung mga empleyado, yung chairman at yung mga commissioners ang posibleng
tinitiktikan. Pwede po yun. Pwede pong ganun ang ginagawa nila. Pero pwede po kasing ma-separate, pa-segregate kung alin yung cellphone o alin yung messages ng ganitong tao o ganitong opisyal ng Commission on Elections. So yan po siyempre, to a certain extent, nakaka-worry din po yan, yung mga ganyan sapagkat ibig sabihin nako-compromise yung privacy ng bawat isa at pwede talagang gumamit ng ganitong mga klaseng equipment para lang malaman yung ating pong mga mensahe o ating pong mga kausap. At siguro dahil napaka-importante nito, Chairman, meron ho bang paraan na hindi po matiktikan o makuha ang kahit na anong impormasyon via call or via text ng mga empleyado, commissioner, chairman dyan sa COMELEC? Ibig ko sabihin, meron ho bang yung parang panglaban dito? Siyempre po, ang komisyon, wala naman po kaming resources, wala rin kaming kagamitan. Katulad ng ganyan, yung pang-counter sa mga bagay na ganyan. And therefore, siguro nga po, una kung wala ka namang tinatago at wala ka namang pong ginagawang masama, wala namang pong problema. Ang sinasabi lang po natin, yan nga, pwede kasi silang magkaroon ng gamitin yung mga bagay-bagay sa misinformation, disinformation, sa fake news, o pwede nilang panira dyan sa mga taong naandyan. Hindi lang po sa COMELEC, kung hindi yung mga nasa pamahalaan. So kami po umaasa sa tulong din ng ibang ahensya ng pamahalaan, katulad ng DICT, National Telecommunication Commission, National Bureau of Investigation, upang matulungan din kami, lalo pat nalalapit na itong halalan sa mga bagay na ganito. Maraming salamat po sa inyong oras, COMELEC Chairman George Garcia. Thank you, sir. Maraming salamat po, mabuhay po. Opisyal nang ipinasa ni Senador Amy Marcos sa Ombudsman ang findings ng kanyang komite hinggil sa pag-aresto kay FPRRD. Sa 54-page report ng kanyang Foreign Relations Committee, iginiit ng presidential sister na politically motivated umano ang March 11 arrest. Bunsod daw ito ng anyay matinding pressure sa gobyerno na gumalaw laban sa mga Duterte. Dapat daw imbestigahan at panagutin ang ilang high-ranking officials kabilang sina Justice Secretary Boying Remulla, PNP Chief General Romel Marbil at CIDG Chief Nicolas Torre. Pinaiimbestigahan din ng senadora sina DILG Secretary John Vic Remulla at Special Envoy Marcos Lacanilao. Naharap ngayon sa patong-patong na kasong kriminal ang anak ni FPRRD na si Davao City Congressman Paulo Duterte. Kabilang dyan ang human trafficking, attempted murder, grave threats at physical injuries. Kaugnayan ng pananakit niya umano sa isang negosyante sa loob ng isang high-end bar sa Davao City noong Pebrero. Ang insidente nakunan ng CCTV. Ayon sa complainant, pinagsusuntok, sinipa, binulyawan at tinangkang saksakin siya ni Pulong. Sa ngayon, wala pang pahayag si Congressman Duterte ukol sa reklamo. Trolls daw sila ayon sa isang senador pero para sa isang PR firm na naisangkot sa fake news at black propaganda, sila'y mga profesional at handang lumaban sa paratang. Narito ang agenda report ni Hannah T. We are not trolls. We are professionals. Ito ang paglilinaw ng Infinitus Marketing Solutions Incorporated, ang local PR firm na binunyag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na di umano'y kinontrata ng Chinese Embassy para bumuo ng troll farms. Nangunguna si Tolentino sa Senate investigation sa umano'y foreign interference sa midterm elections at espionage cases nitong mga nakaraang buwan. Pinakita ni Tolentino sa isang pagdinig ang service agreement sa pagitan ng Embahada at Infinitus. Nagpo-provide daw ang kumpanya ng di umano'y keyboard warriors na may message templates at fake accounts para atakihin ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na pag may maiinit na issue sa Pinas. Baka kasama rin ako doon. Kaya pala, lagi akong pag mag-o-open ng Facebook, nababash na rin ako. Kahit wala akong kinalaman doon. Up to 24,000 pesos per month ang binabayad kada troll para maging active. Ayon sa record ni Tolentino, unauthenticated, unsigned at completely unfamiliar daw ang kontratang ito. Ayon sa Infinitus, wala raw silang anumang agreement sa embahada para sa troll operations at forgery daw ito para sa isang political narrative. Pinakita pa ni Tolentino ang isang tseke na binayad ng embahada sa Infinitus noong 2023 na nagkakahalagang 930,000 pesos.
Lahat po ng lumalabas ngayon, karamihan, yung akala natin ay viral, yung akala natin ay pinag-uusapan talaga, ay base pala sa mga ganito. Ang nagbayad ay China. Paglilinaw ng kumpanya, legal at justified ito at nagko-comply sa Philippine laws. Bahagi rin daw ng hanay ng mga kliyente nila ang diplomatic institutions kasama ang embahada. Ang alarming daw ang walang pahintulot na pag-expose ni Tolentino sa financial records nila na anilay labag sa banking secrecy laws at data privacy. Pinag-aaralan ng kumpanya kung dapat silang maghain ng legal action. Panawagan ng Infinitus, i-uphold ng mga institusyon ng presumption of innocence, ang kahalagahan ng ebidensya at ang fairness pagdating sa mga ganitong pangyayari. Handa naman daw silang sumagot sa anumang inquiry na naaayon sa batas at may decorum, pero di raw sila papatol sa anumang paratang na walang basihan. Imbitado ang kumpanya sa susunod na pagdinig ng komite ni Tolentino para marinig ng senador ang panig nito. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Itinuturing na ng Malacanang bilang national security concern ang pagkalat ng fake news. Marami na raw lumalabas na disinformation tungkol sa iba't ibang mga issue sa bansa. Kaya puspusan na ang paglaban dito. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Presidential Communications Office sa mga social media company tulad ng Meta. Pinangunahan ngayong araw ng PCO, PNP, DILG at iba pang mga ahensya ang isang forum kontra fake news sa Campo Crame. Kandidatong may plataporma sa trabaho at agrikultura. Yan daw ang hinahanap ng karamihan sa mga botante ayon sa SWS survey nitong Abril. 93% ang nagsabing pipiliin nila ang magsusulong ng mas maraming job opportunities, development of agriculture at food security. 91% naman ang prioridad ang healthcare system, habang 88% ang workers' rights at 87% ang poverty at hunger. Nasa baba naman ng listahan ang mga issue ng illegal na droga, energy security, West Philippine Sea at graft and corruption. Sinimulan na ang final testing at sealing ng mga automated counting machines na gagamitin sa halalan. Pagtitiyak ng COMELEC, hindi lang ready ang mga makina, mas secured pa. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. Sa unang araw ng final sealing and testing, hindi binuksan ang mga automated counting machines o ACM hanggat wala mga poll watcher o observer. Bago magsimula ang testing, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na magandang maka-encounter ng kahit konting problema ang mga makina para habang maaga pa, matroubleshoot na ito. Pero sa part ng COMELEC, ang purpose namin dito ay kung ano yung kulang, kung anong dapat palitan, kung mismong buong makina ay dapat palitan o yung mismong SD card ay dapat palitan, yan po ay gagawin ng komisyon. Sa testing mula ngayong araw hanggang May 7, pati na rin sa araw ng eleksyon, magpiprint muna ng initialization result ang mga watcher. Ang piraso ng papel na ito ay patunay na walang kahit isang initial input ang makina at walang anomalya bago ito gamitin. Si Nilda Dizon, 18 years nang nagbabantay ng national hanggang barangay elections. Mas nadalian sa proseso ng botohan ngayon. Ngayon, mas ano yung security natin. Parang magpiprint muna tayo bago tayo magta-transmit. Yun ang pinakamagandang na bago yata sa ngayon. Ngayong eleksyon, may sari-sariling password ang miyembro ng Electoral Board para matiyak na sila lamang ang may access sa makina. Bukod dito, may QR code rin ang bawat printed result na poll watchdogs lamang, gaya ng NAFREL at PPCRV, ang may kakayahang maka-access. In case masira ang isang makina, hindi rin umano kailangan mangamba na uulit ang counting ng mga boto. Ngayon, ang sasabihin nyo, Chairman, bago po kasi nasira, may nakaboto ng mga botante. Paano po yun? Zero na naman. Zero. Hindi po. Pag ipinasok yung USB, automatically, kung ilan na yung nakaboto at ano yung boto, yun ang marireflect doon sa makina. Ani Garcia, talagang ready na ang COMELEC. Ang tanong, ready na raw kaya ang mga Pilipinong lumahok sa eleksyon para maabot man lang ang 70% voter turnout? Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
Sa ibang balita, pinagkatiwalaan pero pinagkakitaan. QC Anti-Corruption Group kumikilos matapos ang revelasyon sa multi-million peso Tupad Fund anomaly. Magbabalik ang ating Mojo Ivy Reyes para sa detalye. Napagkwartahan po yung 114 million pesos na yon, that would constitute plunder. Ang panayam ni dating Quezon City 1st District Representative Bingbong Crisologo sa At the Forefront ng Billionaire News Channel ang nagudyok sa Quezon City Anti-Corruption Group para lumapit sa ombudsman at ireklamo ang umano'y self-confessed anomaly ng kongresista sa higit 119 million worth of Tupad funds. I just gave it to my assistant. Kuhan mo na. Sabi ko, i-distribute muna among sa nangangailangan. At least, kung meron di makakatanggap, hindi ako may kasalanan siya. Unfortunately, yung assistant ang pinagkatiwalaan ko, pinagkwartahan naman niya. Sa bilang ng QC Against Corruption, dahil 550 pesos ang amount ng Tupad compensation noong 2019 at times 10 days ang bayad sa mga beneficiary, 5,500 pesos ang nanakaw sa 20,000 beneficiaries na nabanggit ni Crisologo sa interview. Kaya ang tanong ng grupo, bakit napunta sa assistant ni Crisologo ang pera? In the first place, hindi umano dapat hawak ng kongresista ang budget na dapat dole ang nagde-distribute. Bakit hindi rin daw ni-report ni Crisologo ang insidenteng ito? Ayon sa counsel ng grupo na si Attorney Jesus Falses, ang mga witness na nitong Abril lang nagsumbong, takot umanong hindi mabigyan ng benepisyo, kaya hindi nagsalita noong 2019. Hirit ng grupo, dahil mukhang casual lamang para kay Crisologo ang pagsiwalat sa naturang interview na may nawaldas na pondo. Huwag naman daw sana silang tawan-tawanan lang dahil 20,000 katao ang nawalan dahil dito. Sinusubukan ng Billionaire News Channel na kunan ng pahayag si Crisologo pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Major shakeup sa national security team ni US President Donald Trump. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa Marcos Highway, SM Marikina naman, bumper to bumper ang mga sasakyan sa eastbound lane. Green and go naman ang westbound lane. Mas pinalakas ng Philippine Coast Guard ang mga hakbang nito sa pagtugon sa mga krimen at pagtiyak ng seguridad sa mga coastal domain. Alamin kung paano sa agenda report ni Andrea Salve. Malinaw na ang standards na susundin ng Philippine Coast Guard sa pagpapatupad ng batas at pag-iimbestiga ng mga krimen na sakop ng kanilang jurisdiction batay sa inilabas nitong Crime Investigation Manual. Katuwang ang Department of Justice at Department of Transportation na itataguyod ang opisyal na alituntunin sa investigasyon. Ayon kay PCG Commandant Ronnie Hilgavan, ito ay pagtalima sa iniatang na responsibilidad sa kanila, hindi lang sa pagpapanatili ng maritime safety kundi pati na rin sa pagtitiyak na maipatutupad na tama ang mga probisyon sa revised penal code. Patunay anya ang manual ng kanilang evolving role bilang law enforcement agency. Kinilala naman ito ng DOJ at DOTR. Sa loob po ng territorial sea, papasok hanggang sa territorial waters at internal waters natin, the laws of the land apply. At kailangan po natin ng for example, itong Maritime Crimes Investigation Manual para mag-guide po natin yung mga tauhan natin kung paano ang tamang pag-imbestiga at pagpatupad ng batas. Ilang mga training ang pinagdaanan ng halos 200 tauhan ng Coast Guard noong nakaraang taon tungkol sa iba't ibang krimen gaya ng money laundering, terrorism financing at iba pa. Ngayong taon, magtutuloy-tuloy ito. And this year, I'm happy to announce that we have funded another more trainings for our law enforcement agents. We have allocated funds for 16 batches of law enforcement agents from the Philippine National Police, from the Philippine Coast Guard,
from PIDEA, from the NBI, and some of our prosecutors. Layo ng DOJ na marating ang high conviction rate sa iba't ibang law enforcement activities at functions. Naniniwala naman si DOTR Secretary Vince Dizon na isa ang PCG sa dapat na mabigyan ng karampatang suporta, lalo na't laging handa ang ahensya sa anumang uri ng assignment. Bilang tugon sa panawagan ng suporta, sinabi rin ng Philippine Ports Authority na sasagutin na nila ang custodial center ng Coast Guard. Pinasalamatan ni Gavan ang natatanggap na tulong, pero anya tuloy ang trabaho para sa ahensya. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel. Isang major shake-up sa Trump 2.0, inalis ni US President Donald Trump ang kanyang National Security Advisor na si Mike Waltz at hinirang bilang interim replacement si Secretary of State Marco Rubio. Ayon kay Trump, itatalaga niya si Waltz bilang US Ambassador to the UN. Pinuri pa niya si Waltz for working hard to put America's interests first. Nasangkot kamakailan si Waltz sa isang scandal kung saan na-leak sa public chat ang Yemen war plans ng Estados Unidos. Pero hindi naman daw ito ang dahilan sa kanyang pagkakalipat ng pwesto ayon kay Vice President J.D. Vance. So it wasn't let go. He is being made ambassador to the United Nations, which of course is a Senate-confirmed position. I think you can make a good argument that it's a promotion. If the president wanted to fire him over the signal thing, which by the way was a total nothing burger of a story, he would have just done it. But he actually decided it's better for Mike to be in this new role. He's given Mike the new role. Sa Estados Unidos pa rin, libo-libo ang nagprotesta laban kay President Trump on Labor Day. Mula Washington, D.C. hanggang New York, Los Angeles sa California, binatikos ng mga rallyista ang Trump 2.0. Partikular ang sinasabi nilang harsh immigration policies nito. Tinuligsa rin nila ang US support for Israel sa sigalot sa Gaza. May kilos protesta rin sa Philadelphia kung saan nakilahok si Senator Bernie Sanders. And all over our country, workers are coming out demanding justice, and all over the world, in dozens of countries, workers are standing up to oligarchy and demanding a world in which all people have a decent standard of living. Libo-libo rin nang dumalo sa May Day protest sa France. Kinundina ng mga rallyista ang anilay Trumpification of the world. Narito ang agenda report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Daang-daang libong manggagawa ang nakiisa sa malawakang kilos protesta sa pagdiriwang ng Labor Day dito sa France. Nagsimula ang pag-usad ng kilos protesta sa Place d'Italie sa 13th District ng Paris, ganap na alas 2 ng hapon, at ito ay nagtapos sa Place de la Nation, ganap na alas 7 ng gabi. Binaybay nila ang kahabaan ng kalsada at tumawid sa tulay ng Austerlitz hanggang sa Place de la Nation. Sa mahigit kumulang 300,000 nakiisa sa kilos protesta sa buong France, kabilang ang 100,000 sa Paris. Ang nasabing kilos protesta ngayong taon ay nahati sa pagitan ng mga unyon. Subalit ang mga nagpuprotesta ay nagkaisa sa paglaban sa Trumpification of the world. Kasama sa mga nagprotesta ay ang mga undocumented migrants na humihiling na ma-regularize ang kanilang status sa France. Matatandaan na mahigit 15 taon nang nakalipas ay nagkaroon din ng kilos protesta para naman sa kahilingan ng unyon na i-regularize ang mga undocumented migrants at kabilang mga Pinoy ang nagbenepisyo sa kanilang kahilingan. Hindi lamang sa Paris, maging sa iba't ibang bayan sa France ay nagsagawa ng malawakang kilos protesta nitong Labor Day. Para sa Agenda, Dick Villanueva, Bilyonaryo News Channel, Paris, France. Ilang kaalyado ng mga Duterte ang tumatakbo bilang senador sa midterm elections, sakaling pala rin uupo sila bilang mga senator judge sa napipintong impeachment trial ni VP Sara. Ang tanong, boboto ba sila base sa alyansa o sa ebidensya? Yan ang special agenda report ni Hannah T. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Hindi lang boto para sa mga bagong senador ang nakataya ngayong midterm elections, kundi pati ang kapalaran ni Vice President Sara Duterte sa magiging bagong mukha ng Senado. May enough numbers kaya para mapatalsik siya sa pwesto?
Flashback, matapos ang ilang buwang pagbusisi sa mga reklamo laban sa bise, February 5 nang tuluyang i-impeach ng House of Representatives si VP Sara at i-approve ang pag-transmit nito sa Senado. 250 na kongresista ang lumagda rito. Laman nito ang mabibigat na paratang laban sa kanya, ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang high crimes. Kasama doon ang naging pahayag niya sa isang online briefing noong 2024 na may kinontrata raw siyang isang individual para mapatay ang first couple at si House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Bandang hapon din ng araw na yon, agad itinurn over sa Senado ang mga papel pero hindi na nasalang ang impeachment sa plenaryo. There being none, session is adjourned. Bago pa man nag-adjourn ang Senado, ang balik nila sa Hunyo pa. Dito na nakabinbin ang impeachment trial. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, bigyan sila ng sapat na panahon para pag-aralan ito. Bakit naman kami bigla asa sasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Na nasa huling araw na ng sesyon, yan pinadala sa amin halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Ayon sa konstitusyon, ang Senado ang tatayong impeachment court para sa bise. Kailangan ng 2/3 vote o boto ng 16 out of 24 senators para mahatulan si VP Sara at tuluyan siyang mapatalsik sa pwesto. Nakatakdang i-present sa plenaryo ang articles of impeachment pagbalik ng sesyon sa June 2, kung saan manunumpa ang mga senador ng 19th Congress bilang hukom. Pagkatapos ng SONA sa July 28, manunumpa naman ang newly elected senators ng 20th Congress. At sa July 30 na magsisimula ang aktual na impeachment trial. Sa kasaysayan ng Pinas, 2 impeachment trial pa lang ang umabot sa Senado. Ang kay dating Pangulong Joseph Estrada na kalaunay nawala sa pagkapangulo at dating Chief Justice Renato Corona na nahatulang guilty dahil sa SALN violation at napatalsik sa pwesto. Sa 66 senatorial candidates ngayon, 12 ang pwedeng piliin ng botante. Kasama ang natitirang 12 na incumbents. Sila ang bubuo sa 24 senator judges na hahatol sa impeachment case laban kay VP Sara. Pero sa gitna ng nagbabangga ang Marcos at Duterte camps ngayon, saan nga ba tutumba ang bagong Senado? Para sa political analyst na si Ronald Llamas, ang midterm elections di lang plebisito kay VP, kundi sa kakayahan at tiwala ng publiko kay President Bongbong Marcos. Kung maraming mananalo sa kandidato ng presidente, di positibo yan sa hatol sa kanya ng mamamayan. Kung kaunti ang mananalo, then it's a failure of his government. Kaya may sariling slate ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Pasok dito ang mga re-electionist na sina Senators Francis Tolentino, Pia Cayetano, Bong Revilla at Lito Lapid. Pare-parehong may makinarya at suporta mula sa Marcos administration. Sa kabilang bloke naman ang Duterte camp na kontra sa impeachment. Si Senador Bato de la Rosa ang chief implementer ng drug war ni FPRRD. Kasama niya si Senador Bongo na matagal nang kabalikat ng dating Pangulo. At si Senador Robin Padilla na ngayon Pangulo ng PDP laban. Sa oras na mag-convene ang Senado sa Hunyo, meron pang 6 session days na natitira para sa mga senador ng 19th Congress. Kaya equally important daw ang mga luma at bagong senador. Pero ang mas nagpainit sa eksena ang pagkalas ni Senator Amy Marcos sa slate ng kanyang kapatid na si PBBM. Sinundan niya ng pag-imbestiga niya sa pagsuko kay FPRRD sa ICC. Nauwi pa ito sa sagutan nila ni SP Cheese na anyay di raw dapat gamitin ni Senator Amy ang Senado bilang political tool, lalo na't re-electionist pa naman siya. Agad itong binanatan ng senadora. Kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Kung Kongreso, syempre, bago na naman ang Senate President, siguro baka natetense. Hindi ko alam. Matapos nito, tuluyan na siyang inendorso ni VP Sara. Para kay Llamas, existential na ang tumitinding away ngayon sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Kung ang mga Duterte ang mag-survive, ay delikado ang mga Marcos. Pag ang mga Marcos ang nag-survive, delikado ang mga Duterte. So it's not the usual political battle na nakikita natin sa very intense political climate sa Pilipinas. Tingin ko, this is the most intense in my political career. Pero higit pa raw ito sa conflict, may nakalakip na agenda para sa 2028 dahil maraming senador ang hindi lang tumatakbo ngayon, kundi pumoposisyon na para sa susunod na administrasyon. Kaya maraming mga senador ay
either sa administration or sa opposition or independent, yung kanilang kampanya ay nakatali dun sa nasaan ba yung kanilang political fortune sa 2028. Kanino ba sila kikiling? Lalo na ngayon, medyo napaaga yung 2028 election. Kahit wala pang tiyak na komposisyon ng bagong Senado para kay Llamas, same pa rin daw ang itsura nito pagkatapos ng eleksyon. No, na wala pa rin magdadala ng mga plataforma, wala pa rin magdadala ng prinsipyo, wala pa rin magdadala ng vision, maliban siguro sa a small minority. Na hindi ito yung mga hindi na inabutan ng mga kabataan na Senado ng mga Pepe Jocno, ng mga Lorenzo Tañada, ng mga Claro Mayo Recto, Ninoy Aquino, etc. Yung mga higante dati ng Senado. Ngayon ay mga higanteng mga artista, mga higanteng mga magagaling sumayaw. Yun yung ating Senado ngayon. Duda si Llamas kung naniniwala ang marami sa mga senador sa higher purpose na makakatulong sa Pinas. Dahil ang politika raw ngayon, batay sa kalkuladong alyansa, hindi sa paninindigan. Your Voice 2025, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Muli namang pinasaringan ni VP Sara ang administrasyon sa media interview sa Zamboanga. Anya, nalulungkot siya dahil hininto ang pagbebenta ng 20 peso per kilo na bigas. Ayon sa bise, pinaglalaruan lang ang mga taong walang-wala. Paulit-ulit daw kasing sinasamantala ang kanilang estado sa buhay. Nag-react din ang VP sa balitang sasalakayin ng mga otoridad ang bahay ng kanyang amang si FPRRD sa Davao City. Sabi ng bise, wala siyang impormasyon tungkol dito. Pero hindi raw siya magtataka kung totoo ang usapin dahil sumasali umano ang pulis sa partisan political activity. Posibleng magtanim pa raw ng ebidensya ang mga otoridad, gaya umano ng ginawa kay dating Congressman Arnie Teves na kinasuhan ng murder. Matapos ang 2 linggong hike, presyo ng mga produktong petrolyo nakaambang bumaba. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo ngayong Friday rush hour. Sa Elliptical Road sa Quezon City, moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang sa kabilang lane. Ongoing ang trade negotiations sa pagitan ng Philippine at US officials sa Washington. Nakipagpulong si Trade Secretary Cristina Roque at Presidential Economic Advisor Frederick Go sa US Chamber of Commerce, US-ASEAN Business Council at Semiconductor Industry Association of America. Nagpost sa social media si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez ng mga larawan ng pagpupulong. Layunin ni Secretaries Roque at Go na paigtingin ang trade relations ng Pilipinas at Amerika matapos magpataw ng 17% tariff si US President Donald Trump sa Philippine exports. Asahan ng mas pinabilis na pag-process ng mga container shipment sa Manila North Port dahil sa mga bagong upgrade sa pantalan. Ang detalye sa agenda report ni Paolo Barcelon. Pinasinayaan kaninang tanghali ng Department of Transportation, Asian Terminals Incorporated at iba pang stakeholder ang bagong upgrade sa Manila South Harbor. Kabilang na riyan ang mga bagong ship-to-shore crane na bago na, environmentally friendly pa. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, electric ang mga bagong crane na gamit na ngayon sa Pier 3. Mas mabilis na ang handling pa natin ng mga kargamento ngayon at mas magiging epesyente tayo. Mas marami na tayong ma-accommodate na barko, no? Dito, lalong-lalo na dito sa South Harbor, in which case mas bibilis yung processing ng mga kargamento. Operational na rin ang extension ng pier na pinalapad na sa 600 meters. Gayon din ang bagong pasilidad sa paglalagay ng mga container. Gumastos ng lampas 5 billion pesos dito ang Asian Terminals Incorporated
na kumpanya ng ultrabilyonaryo na si Eusebio Tenco, katuwang ang shareholder ng ATI na DP World. We at ATI are proud to carry this legacy by continually transforming this sport into a more effective, market-responsive, and globally competitive trade enabler. Ang ATI rin ang siyang operator ng Batangas Port at Batangas Container Terminal, parehong malalaking mga pantalan at major passenger and container hub sa bansa. Ayon naman kay Transportation Secretary Vince Dizon, malaki ang maitutulong ng bagong Crane at Port Extension dahil kakayanin na nitong makipagsabayan sa mga malalaking pantalan sa mundo at mapapabilis na ang paghahatid ng mga importanteng kalakal papasok at palabas ng bansa. These are world class. I think these cranes are really top class that you can only see in other more developed countries, no? But I think this is the way to go. Sa kasalukuyan, nasa 17 shipping line ang tumitigil sa Manila South Harbor na kumukonekta sa Pilipinas sa mga importanteng trade routes sa Europa, Amerika, Middle East, Africa at ilang bahagi ng Asya. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng gobyerno at ng private sector, layon ng mga upgrades sa Manila South Harbor na maparami ang dinadalang container dito sa bawat taon. Ang kapasidad ngayon ng Manila South Harbor ay nasa 1.45 million containers at layon ng upgrade na maparami ito sa 2 milyong container. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Good news para sa ating mga motorista. Matapos ang 2 linggong price hike sa produktong petrolyo, rollback naman ang asahan sa susunod na linggo. Sa gasolina, 25 to 70 centavos ang maaaring bawas kada litro, 30 to 80 centavos sa diesel at 50 to 70 centavos per liter sa kerosene. Pangamba sa posibleng oversupply at ang US tariffs ang ilan sa mga dahilan sa rollback ayon sa Energy Department. Naglabas ang Korean car maker na Hyundai ng mga bagong unit ng truck, minibus at iba pang commercial vehicles. Mas makakatipid ang mga bibili nito dahil lahat sila de-kuryente. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. This is a new era of business for the commercial vehicle as we usher in to the EV or the evolution of electric vehicles. Dahil sa tumitinding panawagan para sa mas malinis at modernong transportasyon, opisyal nang inilunsad ng Harryfield Asia Resources ang kanilang electric commercial vehicle lineup sa Hyundai Truck and Bus Mobility Expo ngayong hapon. Isang hakbang para itulak ang electrification ng commercial transport sa bansa. We wanted to continue the safety, to showcase the safety, reliability, and I would say the competitive pricing of our product lineup. Last year, we have achieved a 27% growth compared to 2024. And this year, we're looking at achieving a 700 units for all the models that we have launched. Kabilang sa mga bagong EV ay ang electric truck na may range na 260 kilometers at kayang ma-full charge sa loob lamang ng 1 oras at 11 minuto. Para ito sa mga negosyong gustong makatipid sa fuel at maintenance. Pinakita na rin ang kauna-unahang all-electric minibus ng Hyundai sa Pilipinas para ito sa mga school service, shuttle at tourist operators. Pinaiigting ng Harryfield ang electric mobility sa bansa alinsunod sa Executive Order No. 12 na nagmamandato sa public and private sector na mag-transition sa electric vehicles. Nakalinyang maglabas ang kumpanya ng over 1,000 units, ngunit nakasalalay rin ang development nito sa bilis ng gobyerno. We are also dependent on the support of government for the modernization program. If the funding are released earlier, then we could move further or faster. Hindi pa man ito sa level ng mass market, umaasa sila na patuloy na lalago ang EV demand moving forward dahil sa pagdami ng mga charging infrastructure. Sa kasalukuyan, wala pang 900 ang charging station sa buong bansa, malayo pa sa target na 40,000. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionario News Channel. ALS Ice Bucket Challenge ni Re-Revive para sa bagong misyon. Susunod yan sa Agenda.
ibang traffic check sa EDSA White Plains naman, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Malungkot na balita sa showbiz. Pumanaw na ang veteranong aktor na si Ricky Davao nitong Huwebes, Mayo 1 sa edad na 63. Napabalitang na-diagnose siya na may terminal illness noong nakaraang taon. Anak siya ng yumaong aktor na si Charlie Davao. Ang kapatid niyang si Bing, isa ring aktor. Ang kanyang ex-wife na si Jackie Lu Blanco, kamakailan lang ay inilibing ang kanyang inang si Pilita Corrales. Si Ricky at Jackie Lu ay may 3 anak. Ang isa sa kanila, si Ara, pumasok na rin sa mundo ng showbiz. Bago ang kanyang pagpanaw nitong Abril, may proyekto pang nagawa si Pope Francis kasama si Oscar-winning director Martin Scorsese. Sorpresang inanunsyo ni Scorsese na maglalabas siya ng documentary tungkol sa yumaong Santo Papa. Tampok dito ang previously unseen conversation ng dalawa na huling in-depth interview daw ni Pope Francis for cinema. Pinamagatan nitong Aldeas, A New Story at ginagawa sa tulong ng production arm ng non-profit organization ng Pope. Wala pang detalye kung kailan ilalabas ang documentary. From the Boulevard of Broken Dreams to the Walk of Fame, ginawa ng well-deserved star sa iconic Hollywood Street ang punk rock band na Green Day. Dumalo mismo sa unveiling ceremony ang 3 miyembro nito na sina Billy Joe Armstrong, Trey Cool at Mike Dern. Naroon din sa event ang aktor at producer na si Ryan Reynolds para bigyang pugay ang banda. But I am very, very pleased to have this great honor to welcome them to the Walk of Fame where they, like me, they can get photographed, trampled on, and urinated on for eternity. I'm going to go as soon as these people leave. And I don't think a band like this stays together this way and is this prolific for this long without integrity. I think it's like the bedrock of what they are. And it's a lot to take in. I think we'll appreciate it a lot more as we move along, but this is for all of us. So if you're in town, come and visit the space that we now all own. Ilan sa mga sikat ng Green Day ay ang American Idiot, Basket Case, 21 Guns at Wake Me Up When September Ends. Taong 2015, nang nakapasok sa Rock and Roll Hall of Fame ang 5-time Grammy-winning band. Umida ang OPM at advocacy sa Love Boracay ng AirAsia. Nahataw sa saya pero may saysay. Yan ang agenda report ni Paolo Barcelon. Rakrakan hanggang madaling araw ang nangyari matapos ang unang araw ng Love Boracay Party ng AirAsia Philippines. Tampok ang ilang sikat na OPM artist gaya ng Kaya, The Ones, Denise Julia, at ng OPM icon na Itchy Worms. Ayon kay AirAsia Philippines Communications Head Steve Dailisan, layo nila bilang official airline partner ng Love Boracay na ipromote ang masaya pero makabuluhang paglipad hanggang sa accommodation ng kanilang mga hotel partner. Perfectly aligns with our yung aming tema because para sa amin it's about responsible and purposeful travel. So yung Love Boracay, yung shift from Le Boracay to Love Boracay to us in AirAsia, it's about responsible and purposeful travels. Ang ilang restaurant naman gaya ng Noni's Group, sustainable dining ang pinopromote. We wanted to do sustainable practices in our operations. And then it sort of coincided with the closure of Boracay, right? So that 6-month closure. And then ever since then, there's definitely been a big shift for the locals in Boracay, the business owners in Boracay. I think they have that in mind. You know, I think everyone's trying to do their part to, you know, maintain and preserve the island as much as we can. Ayon sa Malay LGU, mula nang muling buksan ang Boracay matapos ang 6 na buwan itong rehabilitasyon at maging matapos ang pandemya, tuloy-tuloy na ang pagmomonitor para masigurong malinis ang isla at mapanatiling maganda ang kalidad ng white sand beach at ng tubig na dala nito. Regulated siya. And then mayroon talaga nag-handle noon kasi kahit sino-sino lang dyan. Ngayon mayroon talaga isang grupo, ito nga meaning isang entity, nag-handle sa lahat ng mga activities, especially itong sa Love Boracay.
Bukod sa 150 pesos na terminal fee, may environmental fee ring binabayaran ng mga turista sa kanilang pagpunta sa Boracay. Napupunta ito sa maintenance ng beach, pagkokolekta ng basura at pasahod sa mga nagbabantay sa beach gaya ng mga gwardya at lifeguard. Kala nila, Boracay, mahal, no? Mayroon pa rin mamamura dyan. So it's a matter only of informing the tourists na hindi naman mahal ang Boracay. It depends on your choice. Kung gusto mo mahal, meron mura, meron dyan. So it depends on your budget. Pagtitiyak ng LGU ng Malay, hindi nila sasayangin ang ilang taong naging rehabilitasyon ng isla ng Boracay. Ito raw ay upang mapanatili ang ganda at sigla ng isa sa pinakasikat na beach sa buong mundo. Mula rito sa Boracay, para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Naalala niyo pa ba yung ALS Ice Bucket Challenge na nauso noong 2014? Nagbabalik ang viral sensation ngayong taon na may bagong misyon. Ang detalye sa Agenda Report ng ating lifestyle host, Marie Lozano. Sa gitna ng matinding init ngayon sa Pilipinas, parang kahit anong cold drink o aircon setting, kulang pa rin. Kaya tayong mga Pinoy, gumagawa ng iba't ibang paraan para makapag-chill. May mga ibang lugar naman, kakaiba rin ang pagpapachill at with a purpose. Drop the water! Over 10 years ago, nag-viral ang Ice Bucket Challenge para sa ALS awareness. Ang ALS ay isang neurodegenerative disease. Ngayong 2025, ito'y nagbabalik. At ang layunin naman, mental health awareness. Sa pangunguna ng Mind Club ng University of South Carolina, ang 2025 version ng challenge ay may hashtag na Speak Your Mind. At gaya ng dati, ang rules ay pag-record ng pagbuhos ng ice water sa katawan, pag-nominate ng ibang gagawa, at syempre, ang pag-donate sa mga mental health charities. Ang goal, ang pag-raise ng awareness tungkol sa mental health issues. Ika nila, turning awareness into action. Pero hindi lang Ice Bucket Challenge ang nauusong cool with purpose ngayon. Pasok din dito ang isa pang global trend, cold plunging. At first glance, mukha lang siyang stunt o dare sa social media. Pero para sa iba, seryosong paraan ito para alagaan ang katawan at isipan. At ngayong todo ang summer heat, cold plunging ang isang paraan ng mga gusto ng cool down, pero may kasamang health boost. The idea of the cold plunge is you want to put your body in what's called a state of hormesis. Hormesis is like gentle stress to the body. And by doing so, you're able to basically take away any inflammation in your body. It provides dopamine that comes through your system, so you have this feel-good effect when you finish the cold plunge that will last anywhere from 3 to 4 hours post the cold plunge. And more importantly, it really sets you in the right mood, during the day. Isa itong full body reset. Breathe in, embrace the cold, and let go. Hindi lang basta need or trend ang pagharap sa lamig. Mula sa Ice Bucket Challenge na para sa mental health, hanggang sa cold plunging para naman sa physical health, minsan, ang cold ay isang simbolo ng resilience o kaya'y showing up for yourself. 3, 2, 1... Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionario News Channel. So na-try mo na ba yung ganon, yung ALS challenge or yung cold plunge? Hindi pa, Ping. So oo na sana ako. Kaya lang naalala ko bigla ang mahal ng water bill namin sa bahay ngayong buwan. Controversial yan ngayon. Oo nga. Pero maybe maybe you can try it. I've tried the ALS dahil nga may challenge dati. Na-challenge ako. Yung cold plunge, hindi pa. Na-try ko. Pero alam mo yung meron ding uso kasing cold and hot and cold and hot eh. Iikot ka dun sa ganung klaseng cold and hot plunge. Yun na na-try ko. Hindi ka naman sinipon?
Hindi naman. Parang hindi ko maalala, pero grabe yung lamig at grabe yung init. Ganon. Okay. Tuwalya dapat pagkatapos. So try mo yan, Willard. Dahil isang linggo ka nang nasa atin sa agenda. Yan. Happy first week, Sari. Thank you, thank you. So happy weekend to you, Willard. Happy weekend po sa inyo mga nag-leave lahat. ngayon. Oo. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.